doon ang pagiging kontraktor. Wala po siyang construction firm. Yun po ang negosyo na hindi niya pinasok yung construction, no? So, hindi na po niya kailangang magnakaw, mga kaibigan, dahil napakarami na pong pera, mayaman na po si Speaker Martin Romualdez. Kung meron mang magnanakaw, walang iba, kundi yung mga mahihirap na gustong magkamal ng pera, no? Yung mga pumapasok sa gobyerno na walang-wala, pagkatapos malalaman mo na lang, oy, biglang nagkaroon ng ang gagandang kotse, oy, biglang nagkaroon ng ganito. Oh, yun po yung mga nakikita mo na talagang nagnakaw. Pero kung mayaman ka na noon pa at may negosyo ka pa, ba't ka pa magnanakaw? 'Di ba, mga kaibigan? Make sense? O, kahit nga yung kayamanan ng kanyang tatay ay pinababalik na sa kanila kasi hindi nga napatunayan na ito ay galing sa nakaw na yaman. 'Di ba? Yan po ang totoo, no? So, mga kaibigan, dito lang tayo sa totoo, no? Wag po tayong magfe-fake news. Dito lang tayo sa totoo. At wala po tayong kinakampihan dito, no? Hindi po tayo kumakampi. Ang sabi ko nga, mga kaibigan, maglatag ng ebidensya. Kung mapatunayan ninyo na talagang kasama si Sir Martin Romualdez, aba, sampahan ng kaso, ikulong. Yun, no? Ikulong. Pero, napaka-unfair naman. Kung name drop lang kayo, wala kayong ebidensya, kulong agad. Ano yan? Duterte style? Hindi po ganun. Wala na po tayo sa Duterte era na ituturo ka lang, ito yan, ano yan, adik yan. Adik yan, o sige, tsugi. Wala na po tayo doon sa Duterte era. Nandito na po tayo sa Marcos era na merong human rights, may due process, may paggalang sa karapatan ng tao, no, human rights, at merong pananampalataya sa Diyos. May takot sa Diyos. So wala na po tayo sa Duterte era na ituturo ka lang, bukas patay ka na. Ni wala pang ebidensya, ni wala pang investigasyon, no? Wala na tayo sa Duterte era na para tayong nasa kadiliman, barbaric, no? Hindi nag-uphold sa law, walang batas-batas. Sila ang batas, no? So wala na po tayo sa ganong era. Nandito na tayo sa Marcos administration na palaging ang batas ang talagang sinusunod, no? Yan po ang katotohanan. So, okay, tuloy natin. Okay, tuloy natin Ito po, guys. Okay. Okay, yan. Yan to. Yan. So, nakita po no, na itong Blue Ribbon Committee ni Marcoleta ay bias. No? Bias po. Yan. So, sabi po dito, yan. Sa Politics PH, no? Am I the only one who notices that Marcoleta is biased? Please replace him, and I hope the independent investigative body pushes through. So mga kaibigan, 7 days ago, ay napapansin na ito no, ng mga kababayan natin na ito pong pag-iimbestiga ni Rodante Marcoleta ay bias. No? Marami na pong nakakapansin. At in fact, mga kaibigan, no, ito po, pinapakita po niya, mga guys, no, sa interpellation mismo na kapag nababanggit ang pangalan ng Duterte, kinakat niya, mga guys, kinakat niya. Katulad na lang ng nangyari na nabanggit po ni Senator Tito Soto ang pangalan ni Duterte. No? Tinanong po niya tungkol dun sa tinanong niya na, di ba, ang pagkakaalam ko, ang nag-appoint sa iyo ay sa Duterte administration. Bigla niyang kinat.
mga kaibigan, no, si Senator Tito Soto. At sinabi niya na, marami pa kasi mag-interpolate. Pero guys, napansin ito ni Senator Raffy Tulfo. At umalma si Senator Raffy Tulfo kasi mga kaibigan, napansin niya na si Jinggoy, salita ng salita. Tapos na yung kanilang time. Salita ng salita si Jinggoy. Kung kailan niya gustong pumasok, hindi siya pinagbabawalan ni Marcoleta at hindi siya binipigilan. Same with Joel Villanueva, na kapag gusto niya magsalita, hindi siya pinipigilan. Samantalang yung iba ay pigil na pigil. So, nagalit na, parang nagalit na si Senator Raffy Tulfo at sabi niya, kanina pa ako dito, kanina pa yung time ko, pagkatapos yan, bakit yung iba ganyan, ganyan. Pero pag ako dapat magsasalita na ganyan. O, kitang-kita yan mga kaibigan, no? Kitang-kita yan ng mga senador. Siguro, ito rin talaga yung isang dahilan kung bakit si Senator Chis Escudero ay talagang pinalitan ng 15 senators na yan para mapalitan din si Marcoleta. Kasi nakita po yung pagiging bias, no, ni Senator Rodante Marcoleta. Hindi po siya pwede na maging chairman ng Blue Ribbon Committee kapag ganito na meron lang siyang pinapaboran. Kahit naman sabihin niya na wala siyang pinapaboran, kitang-kita naman kahit na i-replay niyo yung kanyang mga hearing at makikita niyo salita ng salita sina Jinggoy, sina Joel Villanueva, pero yung iba hindi na makapagsalita. At kung magsalita man, kinakat kaagad. No? So talagang meron po talagang pagkiling. Kaya isa din po yan sa dahilan kung bakit po itong si Rodante Marcoleta, itong si Chis Escudero ay talagang nasibak. At ang sumibak po sa kanya mga kaibigan ay ang kapwa niya, mga senador. Kasi nakita po ito ng mga senador, no, na hindi na po maganda ang nangyayari sa Senado. At kailangan po nilang isave ang Senado para po sa integridad at para po yung nasisira na po ang Senado. No, sa pamumuno ni Chis Escudero, sirang-sira ang Senado. In fact, mga kaibigan, no, ang sabi nga po ni Tito Soto, never niyang na-witness sa mga panahon, matagal na siyang senador si Tito Soto never pa nangyari na ang House of the Representative ay mas mataas ang ratings. Palagi daw na ang Senate ang mataas ang ratings, pero sa panahon ni Chis Escudero, na umusa ng House of the Representative ang Senado. At ang Senado ay napakababa ng ratings. Kasi nga mga kaibigan, nakita ng mga kababayan natin na hindi na ito Senado ng bayan. Hindi na ito Senado ng Pilipinas, kundi Senado ng Duterte. Lahat po halos ng ginawa nila dyan para kay Duterte. Para si Duterte ay ipagtanggol. Tingnan nyo yung ginawa nga lang ni Amy, no? Si Amy, nag-conduct ng investigation para ipagtanggol si Duterte. Para doon sa pagpapanagot sa mga kumidnap daw kay Duterte. So kita natin mga kaibigan, na hindi na po ito Senado ng bayan, kundi Senado ni Duterte. Meron pa silang Duterte Black, imbis na para sa bayan, si Duterte ang kanilang pinagtatanggol. So nakita po ito ng taong bayan, nagkaroon po ng clamor na tanggalin si Chis Escudero sa pagiging senator, no? Pagiging Senate President, tanggalin talaga siya. Yan po ang naging clamor ng taong bayan. Guys, panahon pa lang ng impeach, no? ng trial ni Sara Duterte. Nung yung forthwith ay hindi niya ginawa, mga kaibigan, nung hindi ginawa ni Chis Escudero yung salitang forthwith at ibinasura niya ang impeachment trial, di ba yung mga tao nanawagan na kaagad na siya ay palitan? Kasi yung forthwith, ginawa niyang archive. So, ito yung mga kaibigan. Once kasi na ikaw ay naging matigas ang ulo mo at hindi mo sinunod yung sigaw ng taong bayan, matatanggal ka talaga dyan. Masyado siyang kampante, guys
Kasi nga, sa tingin niya, meron siyang Duterte Black na nagba-back up sa kanya, masyado siyang kampante. So, ang ginawa ni Chis Escudero ay para talaga i-please yung mga Duterte Black, yung mga senador na maka-Duterte. At hindi niya alintana, no, yung clamor ng taong bayan for impeachment trial. Hindi niya alintana ang clamor ng taong bayan na umpisa na ang impeachment trial. No, wala siyang ginawa, mga kaibigan, kundi ipagtanggol si VP Sara Duterte sa pamagitan ng pagdidelay ng impeachment trial. Kaya yun, nagkaroon ng clamor ang taong bayan na palitan si Chis Escudero. At the same time, nakita ito ng mga senador. Kahit nga yung mga dati ay, di ba, kumakampi talaga na alam natin na maka-Duterte. Sinong binoto? Si Tito Soto, Mark Villar, yung kapatid, no, na kasama sa alyansa, si Camille. Sino ang binoto? Tito Soto. Siguro para din sa kanilang survival. Para makasurvive din sila bilang mga senador. Diba? Kasi, syempre, mga kaibigan, katulad na lang ni Pia Cayetano. Sa bagay, si Pia Cayetano man yan, pero kasama yan kay PBBM, diba? Sa alyansa. So, siguro, medyo napag-isip-isip niya na dapat na talagang palitan si Chis Escudero at hindi na maganda ang nangyayari sa Senado. Nawawala na yung integrity at parang ang Senado ngayon ay nagiging Senado na lang ng mga Duterte. Parang nawawala na talaga yung Senado ng bayan. Parang ang pinagtatanggol na lang, it's all about Duterte, Duterte, Duterte. Siguro na-realize ng mga senador na to na dapat talagang matigil ito, no, mahinto ito para nang sa ganun ay bumalik yung integridad ng Senado. So yun, mga kaibigan, nag-caucus yung mga minority, sina Tito Soto, sina Rizal Tiberos at yung iba pa. At yun, nakakuha na pala sila, guys, no, ng pirma. At yun nga, 15 senators ang pumirma, pabor kay Tito Soto at 9 lang mga kaibigan yung natira. At yun yung Duterte Black na tinatawag, no? So, ayun mga kaibigan, yung kanilang kayabangan nahinto na ngayon. Yabang-yabang ni Marcoleta. Ngayon, nangyari sa kanya, wala eh. Hindi pa man umiinit yung kanyang puwet. Yabang-yabang niya. Yabang pa niya. Sabi pa niya kay Pangilinan, palitan mo ko dito, no? Dami pa niyang mga sinasabi, mga kaibigan. Ang yabang-yabang. Kita mo, ano nangyari? Kung gaano kataas ang iyong lipad, ganun din, kabilis ang iyong paglagpak. Anong sabi sa Biblia? Dapat maging humble. Maging yung magkaroon ka ng humility. Diba? Alam naman natin mga kaibigan, Marcoleta, INC daw yan. Iglesia ni Cristo. So, siguro naman nagbabasa ng Bible yan. Dapat alam niya, no? Na maging humble ka. Huwag kang mayabang. Diba? Kasi yung kayabangan, yun yung magpapabagsak sa'yo. Anong sabi nga sa Bible? God opposes the proud, but gives grace to the humble. Kapag mayabang ka, sino sa iyong magbabagsak? Ang Diyos. Ibabagsak ka mismo ng Diyos dahil sa iyong kayabangan para ikaw ay mapahiya. Diba? Yan yun. Kaya huwag masyadong mayabang. Diba? So, mga kaibigan, no? So, kailangan po ng transparency, no? Pagdating po dito sa mga budget ng gobyerno, no? Mga kaibigan. So, ito po ngayon mga guys ay basahin lang natin ito. Okay, basahin lang natin to guys, ha.
Yan. The real game behind the Marcoleta's blue ribbon play. Yan. So, let's not be fooled. What's happened is not a fight for transparency. It's a dirty, desperate political play. The blue ribbon under Marcoleta's control is not just targeting Speaker Martin. It's laying the groundwork for impeachment. Divide and conquer. That's the game. And the Vizcayas, Marcoleta, and Tiangco are playing it for all the ultimate goal. Clear the way for a Duterte comeback. So mga kaibigan, malinaw na malinaw na yung pag-i-interpolate ni Marcoleta, malinaw na malinaw, mga kaibigan, yung ginawa nila sa Blue Ribbon Committee. Kita mo yung Vizcaya, nag-drop ng name, Speaker Martin Romualdez, sinama. Pero walang pinakitang ebidensya. Nung tinatanong siya ngayon ni Jinggoy, itong si Vizcaya, ang dami ng mga kongresista na binanggit mo. Paano yung mga senador? Ano sabi ni Vizcaya? Wala. Wala daw senador. Sabi ni Marcoleta, safe ka na. Safe na daw si Jinggoy, di ba? Pero pagdating sa HOR, umamin itong si Vizcaya na meron ding mga kaibigan, na meron din iba. Hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa panahon pa noon. Kahit sa panahon pa ni Duterte, ay meron ng mga nangihingi ng suhol. So, ibig sabihin, nung nandun siya sa committee ni Marcoleta, limitado lang yung kanyang kinanta. Yung nasa 2022 lang hanggang 2025. Pero nasa HOR na siya, nagbago na ang ihip ng hangin. At sabi niya, matagal na daw yan, na merong nanghihingi. Kahit sa panahon ni Duterte, ay meron ng nanghihingi. So nagbago yung kanyang statement. At inamin din niya na hindi naman talaga, wala naman siyang personal knowledge tungkol doon sa pag-name drop sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Kasi ito ay sinabi lang sa kanya at wala naman siyang personal knowledge. So kitang-kita natin mga kaibigan na dito sa Blue Ribbon Committee, meron talaga silang gustong mangyari na idiin talaga si Speaker Martin Romualdez at ito namang mga senador ay i-absuelto. Pero pagdating po sa House of the Representatives, sila po, itong mga senador na to ay kinanta. Kasi hindi ako naniniwala na 2 senador lang. Sa bagay, isang district engineer lang naman ang nagsabi. Pero siguro kung along the investigation, baka lalabas pa, hindi lang yan isang senador, mga kaibigan. Marami yan, Maraming senador yan. Pero doon sa House of the Representatives, 2 pa lang ang pinangalanan. So magkakaroon pa po ng antabayanan po natin yung mga susunod na mga hearing sa House of the Representatives at malalaman natin sino-sino pang mga senador na yan. So, ayan na nga po.